Happy New Year! Happy New Purposes! Ito po ang pang-limang series natin sa ating Happy Messages or Happy New Year Messages. Happy New Purposes. Ang subtitle natin is Well-Purposed Life in a New Year. Acts 13:36. The Bible declares, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. Si David daw pagkatapos niyang magampanan, matupad, maganap yung mga purposes ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang kapanahunan, namatay siya. Ang definition ko po sa isang well-lived life or sa isang great life ay Acts 13:36. Ito po yung definition ko ng great life. David served God's purpose in his generation. Isang napakatamang buhay, isang napakaayos na buhay, isang napakadakilang buhay, yung nagampanan mo, natupad mo, nagawa mo, yung dapat mong gawin, na gusto ng Diyos na gawin mo. Serving or doing or accomplishing the purposes of God in my life and in your life is the essence of great life. Eh ano naman po ang mangyayari kung hindi natin mauunawaan, hindi natin magagawa ang purpose or purposes sa ating mga buhay? Well, I will tell you straight, magbubunga yan ng iba't ibang uri ng problema. And possibly all kinds of problems. Subalit, sa kaalaman at katalinuhan na ibinigay ng Diyos kay Solomon, na tinaguri ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa balat ng lupa, sa Ecclesiastes Kapitulo 1, sinasabi niya na kung hindi mo mauunawaan, hindi mo malalaman ang purpose ng buhay mo, meron pong at least 5 immediate tragic consequences. 5 tragic consequences kapag hindi mo naunawaan at hindi mo natutunan at hindi mo magagawa ang purpose ng buhay. Ano po ang mga tragic consequences? Unang-una po dyan, sayang lang ang buhay. Sayang ang buhay. Sabihin niyo nga, sayang. Pakiulit niyo nga po, sayang. Sayang. Paki-English nga po ang sayang. Sayang. Kung hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan, at hindi mo magaganap ang dapat mong ganapin sa buhay mong ito, gano'n man kahaba ikaw magbubuhay, hindi mo magagampanan, sayang lang ang buhay. Ecclesiastes 1:2-4. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga karal. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Isang salin ng lahi ay yumayaon o lumilipas, at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatiling magpakailanman. Napakalinaw ng pagkakasulat at pagtuturo. Life is useless. All is useless, sabi ng Bible. Lagi higit kung hindi mo maunawaan kung ano talaga ang layunin mo sa buhay na ito, sayang lang. Gagamitin mo ang lahat ng oras at panahon, lilipas ang araw, linggo, buwan at mga taon, pero lumipas lang. Pero walang nangyari sapagkat hindi mo alam kung ano yung dapat mong maganap, kung anong purposes ang dapat mong ma-accomplish. Life is useless if we do not see the purpose to it. So that's the number 1 tragic consequence. Sayang lang ang buhay. Pangalawa po dyan, nakakabagot ang buhay kapag hindi mo naunawaan, natutunan ang mga purposes sa buhay, nakakabagot ang buhay. Ecclesiastes 1:5-7. Ang araw naman ay sumisikat at ang araw ay lugulugo at nagmamadali sa dakong sinisikatan nito. Ang hangin ay yumayaon sa dakong timugan at pumipihit sa ilagaan at laging pumipihit na patuloy at ang hangin ay bumabalik uli ayon sa kanyang pihit.
Lahat ng mga ilog ay humuhugos o tumutuloy sa dagat. Gayunman, hindi na pupuno ang dagat. Sa dakong hinuhugasan ito ng mga ilog, doon din nagsisihugos uli ang mga yaon. Ano pong sinasabi? Tinuturo ni Solomon, sabi niya, parang isang malaking cycle ang buhay kapag hindi mo alam ang purpose nito. We seem to be just going in circles. Parang everything leads to weariness. Lahat parang lagi nakakabagot, tutulog ka, gigising, aalis, papalit, tulog, gising, alis, balik, pagod na ako, nakakabagot. Kapag talaga hindi mo alam ang purpose ng buhay, parang ang buhay ay isang malaking bilog. Ikot ng ikot, parang Ferris wheel. Sumakay ka, umikot, 5 oras ka, 5 araw ka, 10 taon kang ikot ng ikot doon, pagkatapos, nandun ka rin. Ano lang ang nangyari? Napagod ka? Nabagot lang. So, nagbigay ng 3 examples. Ito pong si Solomon. Sabi niya, para lang yung rotation ng Earth. Para lang yung araw, sumikat, lububog, nagmamadali na naman sumisikat. Kaya sabi, bilis naman ng umaga na naman. Eh, iba namang talagang halakdan niya ng buhay. Nagre-reklamo sa buhay. Madalas, buhay. Kasi yun ang buhay. Sabi niya, parang example niya yung cycle ng rain and evaporation. Sabi niya, ang mga tubig galing sa ilog, tumakbo lang sa dagat. Pero ang dagat naman, dinadaluin ng lahat ng ilog, pero hindi naman napupuno ang dagat. At ano ba ang nagsabi? Bumabalik lang ulit sa ilog, punta naman sa dagat. Nag-evaporate, inuulan sa bundok, bumabalik. Parang isang endless cycle ang buhay. Maraming tao nasa ganitong condition, lalo higit kapag hindi mo alam kung talaga dapat mong kunin, gawin, at mga purposes na dapat mong ma-accomplish. Napakarami ng mga kabataan, nasayang ang kabataan, nasayang ang panahon, nasayang ang lakas, nasayang ang katalinuhan, nasayang ang isip, tumanda at lumipas sa pagiging bata at hindi na-accomplish ang dapat ma-accomplish sapagkat hindi na alam. Sayang ang buhay. Nakakabagot ang buhay. Yung isang World Business Week magazine, gumawa po ng isang pag-aaral at they found out kung ano po yung naging tugon at sagot ng maraming tao doon sa tanong na, kumusta ka? O how are you doing? Well, sa mga honest na tao, sabi nila, yung honest answer, actually kasi ang mga sagot talaga niya ng taong hindi honest, kumusta ka? Ang laging sagot, mabuti. May sakit siya, kumustahin mo, sasagot, mabuti. Binodyak siya ng asawa niya, tinawag si kumare, kumare, kumusta ka? May black eye na malaki, mabuti pa rin ang sagot. May malaking bayarin ng utang kinabukasan, kumustahin mo, hindi siya honest, sasabihin niya, mabuti. Palaging mabuti ang sagot ng tao kasi ayaw ng tao na may problema siya, ayaw ng tao malaman niyang mabigat ang suliranin niya, ayaw natin. Nagkakago tayo, umiiwas tayo, tinatakpan natin ang problema. Yan madalas ang tao. Pero yung honest na sagot, according to World Business Week magazine, sabi ng mga tao, ang number 1 na sagot ng taong honest ay I am tired. Kumusta ka? Pagod na ako. Pagod na ako kapakaroon saan. Pagod na ako pagbigay ng pasensya sa asawa ko. Pagod na ako sa trabaho. Pagod na ako sa kasama ko sa trabaho. And this Business Week magazine declared na ito pong dekada ito ay decade of fatigue. Nakakapagod. Talaga nakakabagot ang buhay. Hindi mo talaga alam kung paano talaga o ano yung dapat mong makakapagod sa buhay. So yan po yung pangalawang tragic consequence. Ano po yung number 1? Kapag hindi mo alam ang purpose ng buhay, ang buhay ay sayang lang. Number 2, mababagot ka lang sa buhay. Number 3, mararanasan mo, mahirap ang buhay. Ito yung number 3 consequence. Kung hindi mo alam ang purpose ng buhay, mahirap ang buhay. Ecclesiastes 1:8. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalala. Hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin. Ni ang taing naman ay nasisiyahan sa panginig. Kapag daw hindi natin nakikita yung point to something, the fact is we get restless. Hindi niyo ba na kung kadami niyong napakinggan, kadami ng kahit isa, sabi niya, malungkot ako, makikinig ako ng ganito at ganoon. Pagkatapos kulang pa rin, sabi niya, hindi siya nasisiyahan. Sabi niya, kailangan mapuntahan ko yung ganito, makabisita ako sa ganito. Nakita na ng kanyang mga kulang pa rin.
Ngayon, sinasabi niya, meron akong gusto. Pag nakuha niya na, sandali lang na gusto niya, meron na namang ibang gusto. At palagi na lang laging may kulang at kulang at kulang sa buhay ng tao. Hindi ho nakukontento ang tao. At dahil hindi nakukontento ang tao, ang buhay ay nagiging mahirap. Sabi ng isa, napakasarap yata maging simple. Yung buhay na hindi ka gano'n nagmamamadali, hindi ka tatakbo pag may tumunog na ewan ko baga ang telepono, kahit matutulog ka, kahit masakit tulog mo, pag tumunog, sasagutin mo. May dumating na sulat, may kailangang bill na babayaran, nagkasabay-sabay, may telephone bill, may Meralco bill, may WhatsApp bill, at kung ano-anong bill. Gumamit ko na yung bill sa daming bill. Di ba nga, parang ang dami mga packages, bank cards, credit cards, hindi ko tawag si ganito, pero mapupuntahan, may bibigyan kong ganito at ganito. Mga kapatid kong mahal, sabi ng binasa natin, tinuturuan tayo, na talaga naman, kahit ano na makita mo, kulang pa rin. Kahit ano na yung mapapa sa iyo, kulang pa rin. Kahit ano na yung marinig mo, kulang at kulang at kulang. Because when we do not see a point to something, nagiging restless tayo. Hindi nyo ba na po na yan? Kaya napakasarap maging simple. Minsan iniisip ko ano kaya ang buhay ng mga unang tao noon. Walang electric bill, walang nawasa bill, walang telephone bill, walang credit card bill, walang tugtog-tunog na telepono, walang air condition. Napakasimple ng buhay. Pag dumilig, tulog ka na. Pag tumilaan ka manok, gising ka na. Magluto ka ng kape, magpausok ka ng kalan, at umiyak ka, at exercise pa pala yun sa mata, nauusukan ka, pagkatapos naiinitan ka, at hindi ka kukuha ka ng tubig, pupunta ka sa malayo, at may dala kang baka. Parang napakasimple ng buhay. Alam niyo ba yung buhay na umahaba? Hindi ka kumakain ng ano, hindi ka umiinom ng mga inuming kahit 20 taon yata, hindi na nasisira dahil sa mga preservatives. Kaya dahil pinadali raw ang buhay, pinadali din ang buhay. Pinadali mo buhay, gusto mong kumain ng ganito, mga instant nandiyan na. Hindi nyo ba alam, instant na rin ang buhay ng tao? Maya-maya, malakas bukas tigo, ay may patay. Dahil dyan, mga kapatid. So ano sinasabi niya? Napaka-liwanag ng aral at turo. Pangatlong konsekwensya, nagiging mahirap ang buhay kapag hindi mo alam kung ano yung purpose mo dito sa buhay na ito. So life is useless, tiresome, and unfulfilling. And what else? Another consequence, kapag hindi mo alam ang purpose ng buhay, nawawala ng kabuluhan ng buhay. Walang kabuluhan ang buhay. Nakailan po tayo yung consequence kapag hindi mo alam kung anong gusto mo gawin sa buhay. Number 1, sayang lang ang buhay. Number 2, nababagot ka sa buhay. Number 3, nahihirapan ka sa buhay. Number 4, nawawala ng kabuluhan ng buhay. Ecclesiastes 1:1. Walang alaala sa mga dating lahi, mga dating mga unang tao na buhay. Hindi na naalala yan. Hindi magkakaroon man ng alaala sa mga huling sali ng lahi na darating. Pati yung mga ipapanganak mo ng tao, makakalimutan din na. Parang nagtapan ng buhay. Kung wala rin palang makakaalala sa iyo, nawawala ng kabuluhan ng buhay. Actually, wala naman talaga makakaalala eh. Bagamat lahat ng tao gusto niya maging sikat, maging kilala, maging significant siya, pero hindi madalas nangyayari yun. Kahit nga sumikat ka ng sikat na sikat, nawawala ka rin. Nakakalimutan ka rin. Alam niyo na sinasabi ko, napakaraming mga naging sikat sa bayan ito. Yung iba inaalala paminsan-minsan kung aalalahan at babasahin ng kasaysayan. But generally, nakakalimutan na sila. Ang sinasabi po ni Solomon, kung hindi mo alam yung dapat mong gawin sa buhay mong ito, regardless of your accomplishments, makakalimutan ka rin. So life seems insignificant when you do not have a purpose. Nawawala ng kabuluhan ng buhay. At ang panlimang consequence, tragic consequence, kapag hindi mo alam kung ano yung dapat mo ma-accomplish sa buhay na ito, nawawala ng kaayusan ng buhay. Yung nagiging out of order ang maraming bagay sa buhay mo. Ecclesiastes 1:15. Ang sabi ng Bible, ang baluktot ay hindi matutuwid. At ang kulang o yung wala ay hindi mabibilang. Ano kung tinuturuan sinasabi? Yung talagang baluktot na, hindi mo na matutuwid. Kasi may mga bagay sa mundong ito talaga hindi mo na kaya baguhin. At ang sinabi pa, hindi mo mabibilang yung wala. Napaka-obvious naman talaga.
Paano mabibilang ang wala? Yung iba naman, laging nag-chase ng weed. Laging malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Yung bang ganyang mga himutok sa buhay, binibilang yung kayamanang wala naman sa kanya. At ang sinasabi niya ay, wish ko lang. Wish ko lang may pera ako, wish ko lang may bahay ako, wish ko lang may sasakyan ako. Wish ko lang may boyfriend na ako, sabi ng isa. Sabi ko, ilang taon ka na ba? 49 na po. Dapat doon ka pa nag-wish. Huli na, sabi ng isa. Pero walang huli sa Panginoon, huwag niyo kakalimutan niya. Pero sinasabi natin, mga kapatid, may mga, yung pong great frustration sa buhay is that there are some things we just cannot fix. Ito po yung isang malaking frustration na marami tao. Pero ito po considered great frustration sa mga tao. Yung mga nandiyan na, hindi mo talaga pwedeng baguhin. Kaya alam nyo, kaya nagiging wala sa kaayusan ng buhay. Pinipilit yung baguhin yung hindi dapat baguhin at hindi na kayang baguhin. Isa nagre-reklamo ng matagal, sabi niya, alam niyo po yung asawa ko, bakit talaga niya? Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Sabi ko, ano yung hanggang ngayon, ganyan pa rin. Sinabi yung mga bagay na ayaw niya, na gusto niyang mabago sa asawa niya. Sabi ko, ilan taon po kayo mag-asawa, mag-48 na po. Sabi ko, kung mahirap na, 2 taon na lang, golden na kayo, at 2 taon pa siguro, kayo pupunta na sa buhay. Siguro na 2 taon pagtitiis na lang, natiis niyo na ngayon 48 years. Mas madali na yung 2 taon. Huwag ka na mag-agdisyo baguhin mo pa yung asawa mo. Ang asawa niya raw masungit, ang asawa niya raw istrikto, ang asawa niya raw hindi niya na raw matiis. 48 taon mo ng tiis. Konti-konti na lang, after all, paano na kayong amoy lupa. Hindi ko na kayong baguhin yun. May lifestyle niya. Atigit sa lahat alam, di ba? Kung mag-aasawa kayo, tingnan ninyo, pag-aralan niyo rin yung background ng mga pangasawa niyo. Yung kinalakihan niyang lugar, yung mga kaibigan na kinasama niya, may kinalaman niya sa kanyang behavior. Bagamat pag tinanggap mo ang Panginoon, talaga naman nababago. Pero may mga nandoon na hindi mo na kayang baguhin, siya na tsaka ang Diyos ang bahala doon. Sabi ng isa, bakit kaya ang asawa ko? Madaling mainis, madaling ulimit ang ulo. Baka naman lumaki yan sa pamilyang mainitin ang ulo. Hindi pa siya nakakakita, nakakarinig na siya ng init ang ulo. Kaya na-adapt yun. Hindi mo kaya baguhin. Lulungkot ka lang kapag ginugusto mong baguhin, hindi mo babago. Di ko na naman bago. Baguhin mo na lang ang paraan kung paano makitungo sa kanya. Huwag lang yung mga talaga naman nakakasira ng karakter, nakakasira ng pagka-Christian. Dapat naman binabago yan. Pero yung pagiging masungit, pagiging istrikto, pagiging mabilis, kumabagal, yun na yun. Sabi niya, bagal naman kumain ng asawa ko. Bakit naman magsalita ng asawa ko? Pinaglihi kay Kuya Cesar. Di, Kuya Cesar. Ang lihaw na ating babasahin. Yung ganun si Kuya Cesar, yung ba nakakainip? Kung yun lang, hindi mo kakahan baguhin, siya na yun eh. So halagang maunawan para ang buhay nagiging maayos. At alam niyo po mga kapatid, napatunayan ng Bible na yung mga mahalagang bagay actually sa buhay, yun ang hindi talaga pwede nang baguhin at hindi mo mababago at wala kang kontrol dyan. Napakahalagang ipinanganak tayo, di ba? Pero hindi naman natin kontrolado kung kailan tayo pinanganak. Hindi din natin kontrolado kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin kontrolado na mahalin tayo ng ibang tao. At hindi natin kontrolado talagang mahalin ka na. Pero sinasabi dito, kapag hindi mo naunawaan ang layunin ng buhay mo, ano po nangyayari? Nasasayang ang buhay, nakakabagot, nahihirapan ka, nawawala ng kabuluhan. Ito po yung mga immediate tragic consequences. Kaya tinuturuan tayo ngayon, sabi ng ating pinag-aaralan, happy new purposes, well-purposed life in a new year. And you know what? Very interestingly, mga kapatid kong minamahal, ito pong 5 tragic consequences na ito, at pwede natin tawagin 5 themes ng buhay. Yun daw po ang buhay ay useless, tiresome, unfulfilling, insignificant, out of order. Ay, ito po madalas, mga kapatid kong mahal, ang tema ng maraming mga aklat or books na mga popular at mga movies ngayon, ito po yung tema nila.
At makikita niyo yan, paulit-ulit lang. At ang sinasabi natin, without a purpose, life seems pointless. Iyon po yung sinasabi. And a life without purpose is a life not worth living. Hindi mo maganda at maayos ang buhay kapag hindi mo alam ang layunin mo. And if you do not know the purpose of life, ang malaking tanong, anong gagawin mo? Eh, Pastor, hindi ko pa rin alam ang gagawin, hindi pa ako sure kung ano talaga ang dapat kong ma-accomplish. Yung ba tulad na sinabi ni David accomplish the purposes in his life, na-accomplish niya yung mga purposes na yan. Eh, ang tanong kung hindi natin alam kung ano yung purpose ng buhay natin, anong gagawin natin? Meron po tatlong options. Number one, try to make up a purpose. Gumawa. Hanapin ang dapat mong gawin. Create a purpose on your own. Ang tawag nila dito ay existentialism. Existentialism. And existentialism basically says, try to find some kind of meaning in your existence. Maraming tao ginagawa ito. At maraming tao kinukulit nila that the purpose of life is to just stay alive. Sabi ng iba, ang dahilan ng buhay ay mabuhay ka. That's a serious purpose. Ito rin po yung tinatawag na survivalist view. Yung purpose ng buhay is to just stay alive. Mabuhay ka, yan lang. And there is another group of people na nagsasabi na ang purpose ng buhay is simply to create or perpetuate life. In other words, ang sinasabi nila, your whole purpose of life is just biological. Kumain ka, mag-reproduce ka. Ang whole purpose ng life ay magkaroon ka ng mga anak at mga babies at mabubuhay ka at mabubuhay sila. Ito po may mga taong ganyan. But there are other people who say that the purpose of life is to search for meaning. Yung maghanap ka ng kabuluhan at kahulugan ng buhay. The purpose of life is to spend your life trying to find the purpose of life. Trying to create something to give meaning and purpose to our lives. May mga taong ganyan. Nabubuhay siya, naghahanap siya ng mga magiging dahilan niya kung bakit siya nandyan. Sa isang side, medyo maganda-ganda rin yun. At least hindi ka nabubuhay lang, nabubuhay ka lang. Pero kung hinahanap mo, tinatry mo, napakahalaga. Subukan mo. Sabi niya, ano kayang kurso ang kukunin ko? Nagugulan ako ng isip. Dahil ang tatay ko doktor, nanay ko dentist, tatay ko abogado, engineers, dapat ganun din ako. Hindi naman laging gano'n. Bagaman tumisang may talaga may sumusunod sa mga hakbang. Pero sinasabi natin, hindi mo makikita yung hindi mo hinahanap. Hello? Hi! Yung isa matagal na nag-ambisyong magkaroon ito, yumaman, umikris ang buhay niya, pero wala naman siyang ginagawa. Kaya ang bayan ito, napakayaman sa kasabihan at isa sa gusto ko kasabihan natin mga Pilipino, yung nasa tao ang gawa, buti lakas. Nasa tao ang gawa, baliktarin nyo, nasa Diyos ang awa, walang awa, walang gawa, walang awa. Baliktad pala. So walang gawa, hindi ka kakawaan. And the fact is, ginawa tayo ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos. You and I were made. And God wired us up in a way to have something at the center of our lives. Yung pala yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. Nilikha na tayo na meron po dyan sa gitna ng ating buhay na yan na isang lugar na bakante yun. At yun po, supposed to be, Diyos ang mag-fulfill nun. Kaya hindi mo natin kayang tanggihan na ang mga tao or man or humans are created with something missing in their hearts. Merong kulang doon sa kanilang sentro ng kanilang buhay, kung yun man ang puso. Merong kulang. At Diyos lang ang makakapuno nun. Kaya kung ang Diyos ay wala sa sentro ng ating buhay, meron pong malaking void, merong malaking vacuum, at yung malaking vacuum na yan, pinipilit ng mga taong punuan niya ng iba't ibang mga bagay. So, generally lang sinasabi natin, kapag wala ang Diyos sa sentro ng ating buhay,
papansin, ano ginagawa? Papapansin. Pag kulang sa attention, ano ginagawa? Kumukuha ng attention. Yung kakulangan na yan, na gusto mong mapunuan, madalas tinatawag din niyang addiction. You know, all of a sudden, masyado ang tao nagiging obsessed with particular thing. So, nagiging addicted ang tao sa trabaho, sa pagkain, sa iba't ibang uri ng mga bagay kapag wala ang Diyos sa sentro ng kanyang buhay. So, you can make up a purpose, pero madalas, hindi rin nag-work out. So, ano po yung second option? Kung hindi mo alam kung anong purpose sa buhay mo, number one, sabi lang, try to create a purpose sa buhay mo. Second alternative is realize that there is no purpose to life. So, just escape it. Wala naman palang tayo na huwag na lang. Wala naman palang tayo na para magbuhay. Huwag na lang magbuhay. At madalas, ito po yung ginagamit ng mga tao na tinatapos ang buhay nila sa pag-una, nawawala ang Diyos sa equation ng buhay nila. At ang tingin nila, wala namang pagulang mabuhay, hindi naman ako productive, hindi naman ako nakakatulong, at ganito at ganoon, wala akong kwenta sa mundong ito, ba't pa ako nandito, anong ginagawa? Bye-bye. Madalas yan ginagawa ng mga tao. Makikita mo lang, hindi na mag-isip. So maraming tao ginagawa, ito ang tawag nila dito ay hedonism. Yung po ba, you try to find some kind of pleasure that reduce the pain dahil nga pakiramdam niya wala namang kwentang mabuhay. So anong kanyang umahanap siya ng iba't iba mga pleasures. Now it can be number one, legal pleasure. Yung mga legal pleasures tulad yung sa mga legal amusements, pupunta siya dyan, Enchanted Kingdom, yung bubang malungkot siya, gusto yung pupunta sa mga lugar na nakakatakot, tinatakot ang sarili. Para lang maali, pupunta sa television, pupunta sa mga movies, iba't iba mga hobbies. Yung mga legal yan. Sige, payag na tayo yan. Parang magulo, nalulungkot ka, punta ka sa mga legal pleasures na yan. Pero meron din mga pinupuntahan ng tao, mga illegal pleasures. Like illegal drugs, illegal affairs, illegal activities, vices, ganito, gano'n. Hindi naman ako kapag ang tao malungkot. Nanood na ng TV, malungkot pa rin. Kinausap ng asawa, malungkot pa rin. Pinuntahan na yung lugar, malungkot pa rin. Susubukan niyang drugs. Susubukan niyang susubukan niya yung mga vices. Hindi ba na? Kasi meron siyang hinahanap o iniiwasan niya. Hindi siya makaiwas, nandun pa rin. Humahanap siya ng mga iba't ibang pleasure na pupunta siya doon sa mga illegal pleasures. Kaya alam niyo ba, ang tao kahit isan lang ang kaluluwa kay Satanas, lumigaya lang, payag ba siya? Napakarami ng mga sumunod dyan, mga pinatronage ng mga tao mahilig sa kanta. Pati si Judas na nananahimik sa impyerno, kinukumusta dahil sa lungkot ng buhay. Hey Jude, don't make it bad. Yung isa ba, ano bang kanta? Talagang handa siya ibigay sa sarili niya kay Aning. Let the devil take tomorrow. But tonight, I need a friend. I need someone, malungkot ako. I need someone to talk to. I need someone to open up my heart edge. I need someone na magpapasaya sa akin. Kahit kunin na ako ni Satanas bukas. The devil take tomorrow. But tonight, I need a friend. Pwede kantay na. Pagtuwa pa pinakakakanta yan, pero pag inanalis yung kanta, ano? Pwede kayo lumigay sandali. Pagkatapos, sasabihin sa Satanas, akin ka. Tigil-tigilan. Maraming tao sumusubok na iwasan. Mag-escape na lang. Pero hindi po yan good option. Meron po akong third option na ino-recommend ako sa inyo. Figure out what the purpose of life is. Mga kabataan, mga nanay, mga tatay, mga mag-asawang bata, mga bago palang mag-asawa, ang buhay ko ay hindi laging bed of roses. Madalas, yan ay bed of thorns o roses. Wala naman kayo makikitang roses na walang thorns. Hindi ho yan roses. Santan yan. Pero yung roses, may tinig. Huwag niyong expectin na ang buhay laging smooth. Huwag niyong expectin ng dagat laging pino. Madalas may mga typhoons, may mga tsunamis pa. So, anong third option? Figure out what the purpose of life is. So, i-recommend ako, hanapin, saliksitin, hukayin, sisirin, akyatin,
kami lahat na magagawa to figure out kung ano talagang purpose ng buhay. At ang Bible naman po ay napakalinaw ng pagkakaturo kung ano talaga ang supreme purpose ng buhay. Bakit na tayo nilikha? Efeso 1:4-5. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, pinili raw tayo ng Diyos para maging Kanya. Okay? Bago itatag ang sanlibutan. Kailan daw niya pinili? Bago pa itatag ang sanlibutan. Upang tayo maging mga banal at mga walang dumi sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. Napakalinaw ng turo. Kung nag-aalat tayo ng purpose ng buhay, ay sabi ng Bible, iyan ang purpose ng buhay mo. Ano sinasabi ng Bible? Long ago, even before God made the world, God chose us to be His very own through what Christ would do for us. Sabi niya, napakalino na maunawaan na ang Diyos niya na tayo bago niya pa isipin ang mundo. God was thinking about you and me before He even thought about the world. The world just came later. So inisip na ng Diyos kayo at saka ako bago niya pa isipin likhain ng mundo. At ang hindi pwedeng magbagong plano ng Diyos para sa atin ay tayo'y maging kasama niya, maging bahagi ng Kanyang pamilya, at ito'y sa magitan ng pagkilala sa Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin. Ano po sinasabi niya? Sinasabi ng Diyos, God made you and me to be a part of His family. Ginilikha niya tayo para maging Kanya. Ginilikha niya tayo para mahalin niya. At dapat minamahal din natin siya in return. Now church, listen. If you never develop a relationship of love with God through Christ Jesus, while we are here on earth, you miss the whole point of life. Ang sinasabi ko, pag hindi ko pala nakilala ang Panginoon bilang tagapagligtas, sayang talaga buhay mo. Di ba, maaligaw mo na turo ni Marcos, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? Alam mo ba, ang buhay, hindi na tayo buhay para kumita ng pera, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng lahat ng bagay sa mundo ito. Hindi ka lang nabubuhay para yan, para sa retire, para sa mamatay. Iniligay tayo ng Diyos sa mundong ito para tayo magkaroon ng kaugnayan sa Kanya at maunawaan natin mahalin siya at matutunan natin paglingkuran ng Diyos. Yan ang supreme purpose ng buhay. Bakit po? Take notice kung ano sabi ng Bible. Not only does God want you and me to be a part of His family, gusto niya makasama niya tayo for all eternity. At ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay nagtuturo na ang kasaysayan ng mundo ay papunta doon sa isang climax, sa isang grand plan, sa isang destiny. Darating ang isang araw na Panginoong Jesucristo ay darating at kukunin ang lahat ng mga taong nanampalataya sa Kanya at sama-sama tayo makakasama ng Diyos. Gano'ng katagal? For all eternity. With that, life is not a circle. Life is a linear. Hindi ho ang buhay ay gulong. Ang buhay ay daan na merong tiyak na destiny. Merong tiyak na pupuntahan. Life is moving toward a focus, a purpose, a climax. Isang araw, darating ang Panginoong Jesucristo. Darating siya at kukunin niya ang lahat na nagtiwala sa Kanya. And I want you to take notice. We will be with Christ. For how long? For all eternity. And life is just a preparation for eternity. Dapat alam natin yan. Humihinga tayo, may lakas tayo, nagtatrabaho tayo, may kakwentuhan tayo, meron tayong lahat ng chances and opportunities sa buhay na ito. Sa lahat ng yan, huwag mong kakalimutan, matatapos siya. Pero isang gusto ng Diyos, kasama ka niya for all eternity. Ecclesiastes 3:11, He had made everything beautiful in His sight. Take note the next phrase. Also, He had set the world in their heart.
so that no man can find out the work that God made from the beginning to the end. Napakalino ng turo ng Bible. Alam niyo kung ano sinasabi? He has planted eternity in the human hearts. That means you and I were made to last forever. You and I were made for eternity. We're going to live forever and ever and ever and ever. Lahat ng tao will live forever, eternity. Kaya lang, may dalawang lugar yan. Yung eternity with God at saka yung eternity without. Pwede po itong heaven. Pwede po itong heaven. But you and I will live forever. Siguraduhin mo. Eternity. The fact is, this life is just the appetizer. The climax is coming. So church, listen. Iniligay tayo ng Diyos sa daigdig na ito sa dahilan. Hanggang maaari gawin ang lahat ng magagawa para magawa natin yung gusto ng Diyos na dapat natin gawin. Maging maayos, tama ang buhay. Maging naglilingkod, ginagawa dapat natin gawin para sa Diyos. Minamahal ng Diyos. At higit sa lahat, alam natin na tayo kakasamahin ng Diyos for all eternity. Life is a dress rehearsal. This is just a warm act for the big event. Yun po yung endless life. Yun po yung eternity. Maghanda tayo. Be prepared for eternity. Yan po yung real purpose ng buhay. Or else, sayang lang ang buhay. Nakakabagot ang buhay. Mahirap ang buhay. Wala kabuluhan ng buhay. Wala kaayusan ng buhay. Church, ano daw po kapag hindi mo alam ang purpose ng buhay mo? Number one? Sayang ang buhay. Nakakabagot ang buhay. Mahirap ang buhay. Wala kabuluhan ang buhay. Wala kaayusan ng buhay. Kapatid, kumusta po ang buhay mo? Baka naman ito yung umaga, putong hinila mo, ay, umaga na naman, ay, buhay, ay, gabi na naman, ay, umaga na naman, ay, umulan, ay, umaharap, kaya nagulat sa ikat ng buhay. Pero higit sa lahat, dapat alam mo, nasa kanya ka. Acts 17:28, sapagkat sa kanya, tayo ay nakabubuhay at magsisikilos at meron tayong pagkatao. Ang sarap niya ang within sa English, in Him we live and move and have our being. Ang sinasabi ng Diyos, ang talagang buhay, yung buhay pagkatapos nito. At ang maganda nito, pag-arap natin sa Panginoon, dahil ginawa natin ang dapat natin gawin, naglilingkod tayo sa Panginoon, ginamit natin ang buhay natin, ginamit natin ang panahon natin para ma-advance yung ating personal faith at yung faith ng iba at advance at lumagong gawain ng Panginoon. Pag-arap natin sa Diyos, sasabihin lang ng Diyos, well done, good and faithful servant. Halika dito, tamasahin mo ang kasiyahan ng iyong Panginoon. Ngingitian ka ng Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon. Every bow, every eye closed.